award-winning London West End director, producer, and choreographer, performing the greatest hits of ABBA World for October 29 and SM Tickets for October 30 event. The ABBA Reunion XL News, ang himpilan ng RMN. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum. Secretary Solidum, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo, sir. Kumusta? Umaga, Aljo. Opo. Pwede nyo bang ipaliwanag, Secretary, kung ano po itong dahilan ng sunod-sunod na lindol na nangyari po sa bansa? Taon lang kasi sa ating bansa, marami tayong aktibong fault sa kalupaan at minsan sa dagat at yung tinatawag nating trends, isang special fault kung saan yung bloke ng bato sa karagatan ay sumusuksok pa ilalim. Ito pong mga nangyaring mga malalakas na paglindol, hindi magkakaugnay at wala namang triggering effect ito sa isa't isa. Araw-araw meron tayong at least 30 earthquakes per day na nare-record at hindi mo maiwasan na minsan nagkakataon na iba't ibang lugar ay may malalakas na lindol na mangyayari. Rare daw ito doblet ang sinasabi. Pakipaliwanag ho, ano po ito? Sa Davao Oriental. Na lindol. Ito nangyari sa Davao Oriental, merong magnitude 7.4 na nauna, and then sa umaga, and then sa gabi ay 6.8. Karamihan pong lindol, ang sanhi po ng lindol ay pagbitak ng mga bato sa ilalim. At ang pagbitak niyan, dire-diretso isang galawan lang. At napapakawala yung malaking lindol o malakas na lindol. Kaya lang minsan, yung ibang fault, may bara kapag kumilos, nababara siya minsan tulad ng isang malaking bloke ng bato na bara, hindi makausod. So yung unang na-release na enerhiya, ito yung nauna. At kapag na-overcome na yung pagbara, tutuloy yung pagbitak ng bato sa ilalim, yun yung pangalawa. So kaya isang diretso sa normal, itong doblet, dalawang best na kamalakihan. Mabuti na lang hindi isa lang yan kasi otherwise sobrang lakas ng lindol na mangyayari. So, kung nagkaroon po ng doblet na itong sinasabi, magti-trigger ba yan ng mas malakas pa talagang lindol pag yan? Hindi naman. Hindi naman. Wala naman ganon. Opo. Ang ibig niyong sabihin, yung stress o yung energy na na-build up dyan sa fault, dalawang best lang niya pinalabas. At mabuti na lang ganon. Kasi otherwise, kung isang dire-diretso, mas malaking area ng fault ang nabitak, sobrang laki ng major earthquake na mangyayari. Pero sa iba namang mga fault, minsan mahigit dalawang best nagpapakawala ng malakas na lindol. Multiplet naman ang tawag doon. Multiplet, yun. Opo. Mas maganda na gano'n kaysa isang malakihan. So malaking rupture ito could sometimes produce pag multiplet. Phenomenon ito, tuloy-tuloy. Nako. Mabuti na lang hindi gano'n. Opo, nag-aalala lang ang mga kababayan po natin, hindi maiwasan talaga nagpapaliwala po sa social media posts. Ang inaabangan nila, baka mangyari talaga itong the big one na ito sa Metro Manila at may kaugnayan ito sa sunod-sunod na mga pagyanig. Opo. Wala pong kaugnayan. Paliwanag niyo po, sir, na wala pong kaugnayan yan. Go ahead po, Secretary. Wala kaugnayan. Masyado nang malayo yung mga yon. Pero sabihin natin, talagang posible naman na magkaroon. But yung mga nangyaring lindol sa Mindanao, Cebu, sa Zambales, ay hindi magti-trigger ng pagkilos ng West Valley Fault na dumadaan sa eastern side ng Metro Manila. Opo. At ang mga tao ngayon, tama lang ho ba na naghahanda na ho? May mga go bags na sila, naghahanda na ho kasi anytime daw ay mangyayari pa ang mas malakas na pagyanig. Reaksyon niyo po? Well, tama naman po kung kailan tayo maganda. Ang West Valley Fault kumikilos kada 400 hanggang 600 taon, 1658 ang huli niya. So, posible nga sa ating lifetime mangyari yan, but exactly when, mahirap sabihin. Ang pinaka-best option na gagawin natin ay maghanda parati. Ready tayo parati. So, pag ready tayo, hindi tayo mabibigla. Siguraduhin matibay yung mga bahay, inspeksyonin.
may go bag ka, alam natin yung gagawin kapag lumindol. At syempre, maging mahinahon. Huwag yung tatakbo lang habang lumilindol. Kaya naman tumatakbo yung mga tao, hindi inaalam o pinagbibigay alam kung gaano katibay yung mga bahay, mga mall, at mga building. Kung sinabi na hindi yan magko-collapse, pero yung mga salamin o kisame ay baka bumagsak, hindi dapat, hindi sila tataka sa loob ng building kaagad-agad kasi baka masugatan sila kapag tumakbo sila at natumba o di kayo nabagsakan ng mga salamin. Opo. So yung uncertainty na kung gaano katibay yung mga bahay at gusali, minsan yun yung dahilan kung bakit mga tao biglang kumikilos habang lumilindol pa. So ang una talagang kailangan gawin, inspeksyonin mga bahay at gusali at sabihin kung ano yung status nito. Tayo ba ay properly oriented na po? Meron po tayo mga simultaneous earthquake drills. Sa mga post po na napapanood po natin sa social media, nasusunod na ba tayo natin? Tara ba edukado na ho tayo? Paano po labanan po itong mga ganitong klaseng uri ng kalamidad, sir, para makaiwas ho tayo ng mas marami pang mamamatay o masusugatan? So, yun nga yung nangyari sa Mindanao, even sa Cebu, maraming tumatakbo palabas ng mall o di kaya ng building habang lumilindol. Mali po yun. At yun nga ang binabanggit ko na siguro kung ganun ang mga tao, hindi sila assured o hindi binabanggit na matibay yung mga bahay at gusali. Hindi naman bumagsak yung mga yun yung mga binanggit ko mga establishmento. Ang una kasing ginagawa, ine-evaluate yung tibay ng mga bahay at gusali at ine-explain sa mga tao, yung occupants, na kapag ganito, hindi yan babagsak. Ang importante, may mga bagay na baka mahulog, iiwasan. So bago pa man lumindol, ina-identify na saan yung pinaka-delikado at pinaka-safe na parte ng room bago lumindol. Balikan ko lang yung Balikan ko lang nagkaroon din ng lindol ang Bogor City kanina madaling araw. Ano ho yun, sir? Siya, magnitude 5.8. Hindi yung aftershock. Theoretically, kapag may magnitude 6.9, kunyari, na lindol, ang expected nating aftershock na pinakamataas dyan, mga 1 unit of magnitude, no? 5.9. So kanina, 5.8. Aftershock pa siya. Yung nangyari naman kasi doon sa Davao Oriental, 7.4, di ba? So dapat kapag aftershock siya, nag-a-adjust yung mga bato, pinakamataas lang doon, dapat mga magnitude 6.4. So hindi mo ma-explain yung 6.8. Instead, nasasabihin mo, tuloy-tuloy lang yung rupture o pagbitak ng mga bato sa ilalim. Kaya nagkaroon ng dalawa o doublet. Okay. Sige, mensahe na rin sa pangkalahatan, Secretary Solidom. Ngayon pong talagang niyayanig tayo ng mga kalamidad, bagyo. Ngayon naman, lindol. Go ahead po. Mga kababayan, huwag pong magpanik, huwag matakot na dahil may mga iba't ibang lindol sa paligid ng Pilipinas ay magti-trigger sila ng lindol sa inyong lugar. Wala pong ganon. Malalayo po sila. Pero importante po na ready tayo parati sa mga paglindol